Prinsesa Anne at ang singsing na safiro ni Diana, ang kwentong nagpasiklab sa bagong usapin sa loob ng monarkiya. Sa bawat pagbabago sa loob ng monarkiya ng Britanya, may mga pangyayaring hindi lamang umiikot sa kapangyarihan o mga titulo. Minsan, isang simpleng alahas ang nagiging sentro ng usapan dahil sa malalim nitong kahulugan sa kasaysayan, emosyon, at alaala ng buong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang mga ulat na umano'y muling isinailalim sa pangangalaga ni Prinsesa Anne ang isang tanyag na singsing na may asul na safiro na matagal nang inuugnay kay Prinsesa Diana. Mahalagang linawin na ang mga detalyeng ito ay nananatiling bahagi ng mga ulat at haka-haka sa media at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace o sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, muling naging sentro ng diskusyon ang tanong kung sino nga ba ang tunay na dapat mangalaga sa mga bagay na may malalim na kaugnayan sa pamana ni Diana. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang lahat sa isang tahimik ngunit makabuluhang pangyayari sa loob ng isang mahigpit na binabantayang Royal Vault. Inilarawan ng ilang mapagkukunan na dumating si Prinsesa Anne dala ang isang dokumentong sinasabing may pahintulot mismo ni Haring Charles III. Ang naturang kautusan umano ang nagbigay sa kanya ng eksklusibong awtoridad upang kunin ang isang selyadong lalagyan kung saan nakalagak ang kilalang singsing na safiro. Hindi umano naging madali ang proseso. Bago buksan ang vault, ilang ulit pang sinuri ng tagapangasiwa ang dokumento upang tiyaking tama ang bawat detalye. Pagkatapos lamang ng masusing beripikasyon, pinayagang ilabas ang kahon. Ang tagubilin ay malinaw umano. Si Prinsesa Anne lamang ang maaaring tumanggap nito at walang sinuman ang bibigyan ng kaparehong pahintulot. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat na nagsasabing si Reyna Camilla ay hindi pinagbigyan sa kahilingang magkaroon ng access sa parehong vault. Wala ring opisyal na pahayag na nagpapatunay sa naturang impormasyon. Ngunit naging sapat ito upang muling buhayin ang matagal ng usapin tungkol sa lugar ni Diana sa kasaysayan ng monarkiya at kung paano dapat pangalagaan ang kanyang mga personal na alaala. Para sa maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa isang mamahaling hiyas. Ang singsing na safiro ay naging simbolo ng isang yugto sa kasaysayan na puno ng pagmamahal, trahedya, at pagbabagong nag-iwan ng malalim na bakas, hindi lamang sa pamilya Windsor, kundi maging sa buong mundo. Si Prinsesa Diana ay nanatiling isa sa pinakaminamahal na personalidad sa kasaysayan ng monarkiya. Dahil dito, halos bawat bagay na minsang naging bahagi ng kanyang buhay ay nagkaroon ng pambihirang sentimental na halaga. Ang isang alahas ay hindi na lamang simpleng koleksyon. Nagiging simbolo ito ng alaala, pagkakakilanlan, at ng emosyon ng milyon-milyong taong patuloy na humahanga sa kanya. Sa ganitong konteksto, madaling maunawaan kung bakit naging mahalaga ang sinasabing papel ni Prinsesa Anne. Kilala siya sa loob ng maharlikang pamilya bilang isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakamasipag na miyembro ng institusyon. Hindi siya madalas masangkot sa kontrobersya at mas pinipiling ituon ang pansin sa kanyang mga tungkulin kaysa sa publisidad. Marami ang naniniwalang kung siya nga ang inatasang mangalaga sa naturang singsing. Maaaring ito ay dahil sa kanyang reputasyon bilang isang maingat at disiplinadong tagapag-ingat ng mga tradisyon ng korona. Sa loob ng maraming dekada, ipinakita ni Anne
ang kanyang katapatan sa institusyon at ang kanyang kakayahang gumawa ng mahihirap na desisyon nang hindi hinahayaang manaig ang personal na damdamin. Ayon pa sa mga ulat, walang ipinakitang pagdiriwang si Anne nang matanggap ang kahon. Sa halip, siya umano ay naging tahimik at mapagnilay. Ang kanyang reaksyon ay inilarawang tila kinikilala niya ang bigat ng kasaysayang dala ng maliit na kahong nasa kanyang harapan. Hindi lamang ito naglalaman ng isang mahalagang hiyas, kundi ng mga alaala ng isang prinsesang hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Samantala, nanatiling tikom ang bibig ni Haring Charles III hinggil sa issue. Walang inilabas na paliwanag ang palasyo tungkol sa mga ulat na ito, dahilan upang lalo pang dumami ang mga haka-haka. Para sa ilan, ang pananahimik ay bahagi ng matagal ng tradisyon ng maharlikang pamilya na iwasang magkomento sa mga usaping pribado. Para naman sa iba, ang kawalan ng pahayag ay nagbigay daan upang lumawak ang iba't ibang interpretasyon. Kung totoo man ang mga ulat, maaaring ang naging pasya ay bunga ng pagnanais na mapanatili ang dignidad ng mga alaalang iniwan ni Diana. Maaari ring ito ay simpleng administratibong hakbang ukol sa pamamahala ng mga mahahalagang ari-arian ng korona. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon, nananatiling haka-haka lamang ang tunay na dahilan. Kapansin-pansin din na sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Diana, mabilis na bumabalik ang alaala ng mga mahihirap na panahong pinagdaanan ng maharlikang pamilya noong dekada 1980 at 80 at 1990 at 90. Ang kanyang buhay, ang kanyang kasal kay Charles, at ang kanyang makataong gawain ay nananatiling mahalagang bahagi ng modernong kasaysayan ng Britanya. Hindi maikakaila na ang sapphire engagement ring ni Princess Diana ay may natatanging lugar sa kasaysayan. Nang piliin niya ito bilang singsing ng kanyang kasal kay noon, ay Prince Charles noong 1981, naging kakaiba ito dahil hindi ito espesyal na ipinagawa para sa maharlikang pamilya. Isa itong disenyo mula sa isang kilalang alahas na maaring bilhin ng publiko. Sa paglipas ng panahon, ang singsing ay naging higit pa sa isang mamahaling alahas. Naging simbolo ito ng pag-asa, pag-ibig, at maging ng mga pagsubok na hinarap ni Diana habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang Princess of Wales. Matapos ang kanyang pagpanaw noong 1977, lalo pang tumindi ang emosyonal na kahulugan ng naturang singsing para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kilala si Princess Anne bilang isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakarespetadong miyembro ng royal family. Madalas siyang inilalarawan bilang praktikal, disiplinado, at lubos na nagpapahalaga sa tradisyon ng monarkiya. Batay sa mga lumabas na ulat, nang suriin umano ni Anne ang nilalaman ng isang ligtas na lalagyan ng mga mahahalagang royal artifact, agad na nakuha ng sapphire ring ang kanyang pansin. Hindi raw dahil sa halaga nito sa merkado, kundi dahil sa kasaysayang kinakatawan nito. Para umano kay Anne, ang singsing ay hindi simpleng bahagi lamang ng royal collection. Isa itong alaala ng isang babae na nagbigay ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng monarkiya at nananatiling mahalaga sa puso ng publiko kahit makalipas ang maraming taon. Ayon sa mga ulat, lumitaw umano ang isang mungkahi na ilipat ang administratibong pamamahala sa kasaysayan ng sapphire ring sa isang bagong inayos na heritage collection na nasa ilalim ng pangangasiwa ng sambahayan ni Queen Camilla. Sa unang tingin,
Tila isa lamang itong karaniwang pagbabago sa dokumentasyon o inventaryo. Gayunman, para sa ilang tagamasid, maaari itong magkaroon ng mas malawak na implikasyon sa kung paano ilalahad sa mga susunod na henerasyon ang kwento ng Singsing at ang kaugnayan nito kay Princess Diana. Mahalagang tandaan na ang mga ulat na ito ay hindi pa opisyal na pinatutunayan ng palasyo. Kaya nananatili silang bahagi ng mga hindi kumpirmadong ulat at komentaryo ng mga royal observer. Isa sa mga dahilan kung bakit naging sensitibo ang usaping ito ay ang natatanging katayuan ng sapphire ring kumpara sa iba pang alahas ni Diana. Marami sa mga alahas na isinuot niya ay bahagi ng crown collection at automatikong bumalik sa pagmamay-ari ng monarkiya matapos ang kanyang kamatayan. Ngunit ang engagement ring ay itinuturing na personal na ari-arian na naiwan sa kanyang mga anak. Sa kalaunan, napunta ang Singsing kay Prince William matapos ang isang kasunduan nila ni Prince Harry. Nang gamitin ito ni William sa kanyang proposal kay Catherine noong 2010, nagkaroon ito ng panibagong kahulugan. Mula noon, naging simbolo ang Singsing ng pagpapatuloy ng alaala ni Diana sa bagong henerasyon ng royal family. Sa tuwing nakikita ito sa kamay ni Catherine, marami ang nagsasabing tila ipinagpapatuloy nito ang pamana ng dating Princess of Wales. Sa loob ng maharlikang pamilya, ang bawat alahas ay may sariling kwento. Hindi lamang ito sinusukat sa halaga ng mga bato o ginto, kundi sa mga alaalang nakakabit dito. Kung totoo man ang mga ulat tungkol sa panukalang pagbabago sa klasifikasyon ng Singsing, nauunawaan kung bakit maaaring maging sensitibo ito para sa ilang miyembro ng pamilya. Para sa marami, ang kontrol sa paraan ng paglalahad ng kasaysayan ng isang makasaysayang bagay ay may impluwensya rin sa paraan ng pag-alala sa taong kaugnay nito. Mahigit 2 dekada matapos ang pagpanaw ni Princess Diana, nananatili siyang isa sa pinakaminamahal na personalidad sa kasaysayan ng British monarchy. Patuloy na dinarayo ng mga tao ang mga lugar na may kaugnayan sa kanya, at marami pa ring dokumentaryo, aklat at eksibisyon ang inilalabas tungkol sa kanyang buhay. Dahil dito, anumang balitang may kaugnayan sa kanyang mga personal na gamit ay mabilis na nakakaakit ng pansin ng publiko. Para sa ilan, ang sapphire ring ay nagsisilbing paalala ng kanyang kabutihan, malasakit sa kapwa, at kakaibang kakayahang makipag-ugnayan sa ordinaryong mamamayan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti ring nabuo ang pampublikong imahe ni Queen Camilla bilang isa sa mga pangunahing miyembro ng royal family. Gayunpaman, hindi maikakailang nananatiling bahagi ng kasaysayan ang matagal na paghahambing sa pagitan niya at ni Princess Diana. Dahil dito, anumang ulat na nag-uugnay kay Camilla sa mga alaala ni Diana ay kadalasang nagiging sentro ng malawakang talakayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag na nagpapatunay sa mga alegasyong may kaugnayan sa diumanoy panukalang pagbabago sa pamamahala ng sapphire ring. Sinasabing dumating si Prinsesa Anne sa isang pribadong pagpupulong na may daladalang dokumentong hindi pa nilalagdaan. Hindi umano ito isang ordinaryong papeles ng administrasyon. Para sa kanya, ang dokumentong iyon ay maaaring maging batayan ng isang desisyong magtatakda kung paano kikilalanin at pangangalagaan ang isang mahalagang bahagi ng pamana ni Diana. Ayon sa mga ulat, sadyang pinili ni Anne na alisin ang lahat ng formalidad sa pag-uusap. Wala umanong mga tagapayo, opisyal o tagapamagitan. Layunin niyang maging malinaw ang mensahe.
Hindi ito simpleng usapin ng protokol, kundi ng pananagutan sa kasaysayan. Ang sapphire engagement ring ni Diana ay isa sa pinakasikat na alahas sa modernong kasaysayan ng British Royal Family. Matapos ang pagpanaw ni Diana noong 1977, ang singsing ay naging higit pa sa isang mamahaling hiyas. Nang kalaunan ay isuot ito ni Catherine, Princess of Wales, bilang engagement ring mula kay Prince William, lalo pang tumibay ang simbolismo nito bilang tulay sa alaala ng yumaong prinsesa. Para kay Anne, ayon sa mga ulat, ang singsing ay hindi dapat tingnan bilang bahagi lamang ng royal collection. Ito ay personal na alaala ng isang ina, isang prinsesa, at isang taong nagkaroon ng natatanging impluwensya sa pandaigdigang publiko. Sa kanyang pananaw, anumang pagbabago sa opisyal na klasifikasyon ng alahas ay maaaring magbago rin sa paraan ng pagkakaunawa ng mga susunod na henerasyon sa kwento ni Diana. Isa sa mga sinasabing dahilan ng pag-aalala ni Anne ay ang posibilidad na ang personal na pamana ni Diana ay unti-unting maisama sa mas malawak na institusyonal na naratibo ng monarkiya. Sa unang tingin, maaaring ordinaryong proseso lamang ang muling pag-uuri ng mga royal artifact. Ngunit para sa kanya, bawat dokumento, talaan at opisyal na klasifikasyon ay may kakayahang baguhin ang interpretasyon ng kasaysayan. Hindi lamang ito tungkol sa kung sino ang may kontrol sa isang alahas. Ang tunay na usapin ay kung sino ang may kapangyarihang magkwento ng kasaysayan. Lalong naging usap-usapan ang issue matapos lumabas ang mga hindi kumpirmadong ulat na may isang hindi gaanong kilalang bahagi ng Royal Vault na naglalaman umano ng ilang mahahalagang personal na gamit ni Diana. Kabilang sa mga nabanggit ang sikat na diamond choker na isinuot niya noong makasaysayang sayaw nila ng Hollywood actor na si John Travolta sa White House noong 1985. Isang eksenang nananatiling isa sa pinakatanyag na larawan sa kasaysayan ng modernong monarkiya. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng mga tanong tungkol sa dokumentasyon ng ilang piraso ng alahas, kabilang ang kanilang eksaktong lokasyon at chain of custody. Gayunpaman, wala ring opisyal na pahayag na nagpapatunay sa mga alegasyong ito. Sinasabing ikinabahala ni Prince William ang naturang sitwasyon. Para sa kanya, ayon sa mga ulat, hindi lamang ito issue ng inventaryo o administrasyon. Ang bawat alahas na minsang isinusuot ng kanyang ina ay nagsisilbing simbolo ng kanyang buhay, mga adhikain, at koneksyon sa publiko. Dahil dito, anumang pagkalito sa pag-iingat o pagdodokumento ng mga naturang bagay ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa hinaharap. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Kensington Palace, madalas nang ipinakikita ni William sa publiko ang kanyang pagpapahalaga sa alaala ni Diana sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at pampublikong paggunita. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng kwento ay ang sinasabing hakbang ni Anne na magsiyasat sa mga lumang talaan ng pagmamay-ari at pangangalaga sa mga personal na alahas ng royal family. Ayon sa mga ulat, natuklasan umano niya ang isang bihirang probisyon na maaaring magtalaga ng isang independenteng tagapangalaga para sa mga personal na alahas na may pinagtatalunang katayuan. Muli, wala ring opisyal na record na nagpapatunay sa naturang probisyon. Gayunpaman, sa salaysay ng ilang royal commentators, ipinakikita nito ang reputasyon ni Anne bilang isa sa pinakamasinop at pinakapraktikal na miyembro ng maharlikang pamilya. Sa kabilang panig,
Iniuugnay ng ilang ulat kay Reyna Camilla ang pananaw na ang pagsasama ng mga alahas ni Diana sa isang mas malawak na Royal Heritage Exhibition ay maaaring magsilbing simbolo ng pagpapatuloy ng kasaysayan ng monarkiya. Sa ganitong pananaw, hindi umano layunin ang burahin ang alaala ni Diana, kundi ilagay ito sa mas malawak na konteksto ng ebolusyon ng institusyon. Subalit para sa mga sumusuporta sa pananaw ni Anne, may panganib na ang natatanging kwento ni Diana ay matabunan ng isang opisyal na salaysay na higit na nakatuon sa institusyon kaysa sa personal niyang pamana. Sa gitna ng mga ulat, lumitaw ang pangalan ni Prinsesa Anne bilang pangunahing tauhan. Kilala bilang isa sa pinakatahimik ngunit pinakamasipag na miyembro ng maharlikang pamilya. Madalas siyang ilarawan bilang tagapangalaga ng tradisyon at institusyon. Sa mga salaysay na lumabas, sinasabing nakita niya ang higit pa sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Para sa kanya, ang issue ay hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari ng isang alahas, kundi tungkol sa paraan ng paghubog ng kasaysayan. Ayon sa naturang mga ulat, naniniwala umano si Anne na may panganib na mabago ang pananaw ng publiko sa nakaraan. Kapag ang mahahalagang simbolo ng kasaysayan ay bibigyan ng panibagong kahulugan, nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang pinagmulan. Hindi ito nangangahulugang nais niyang magbukas ng bagong sigalot sa loob ng pamilya. Sa halip, ipinapalagay ng mga ulat na layunin niyang tiyaking hindi mabubura ang mga pangyayaring naging bahagi ng buhay ni Diana. Isa sa mga dahilan kung bakit naging emosyonal ang usapin ay ang pambihirang impluwensya ni Prinsesa Diana. Mahigit 2 dekada matapos ang kanyang pagpanaw, nananatili siyang isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng modernong monarkiya. Ang kanyang mga gawaing pangkawanggawa, ang kanyang pakikisalamuha sa publiko, at ang kanyang imahe bilang People's Princess ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Dahil dito, halos bawat bagay na minsang naging bahagi ng kanyang buhay ay nagkaroon ng natatanging kahalagahan. Ang isang alahas ay hindi na lamang koleksyon ng mahahalagang bato. Isa na rin itong paalala ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng pamilya Windsor. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat na nagsasabing maging si Reyna Camilla ay minsang nagpahayag umano ng personal na paghihirap na dulot ng patuloy na paghahambing sa kanya kay Diana. Ayon sa mga salaysay, inamin niyang mahirap pumasok sa mga silid kung saan tila mas buhay pa rin ang alaala ng dating prinsesa kaysa sa kanyang sariling presensya. Mahalagang bigyang diin na wala ring opisyal na kumpirmasyon hinggil sa sinasabing pahayag na ito. Gayunpaman, ipinapakita ng mga ulat kung gaano kalalim ang emosyon na patuloy na iniuugnay ng publiko sa kasaysayan ng maharlikang pamilya. Sa kabilang panig, ipinakikita rin ng kwento si Prinsesa Anne bilang isang taong hindi nagpapasya batay sa popularidad o personal na damdamin. Kung pagbabatayan ang mga ulat, naniniwala siyang ang pangunahing tanong ay tungkol sa pananagutan. Sino ang dapat maging tagapag-ingat ng mga simbolong malapit sa alaala ni Diana? At paano mapananatili ang integridad ng kasaysayan habang patuloy na nagbabago ang monarkiya? Ayon pa sa mga ulat, ang hindi pirmadong dokumentong nakalapag sa mesa ay hindi lamang tungkol sa isang alahas. Ito umano
ay kumakatawan sa mas malaking usapin ng pagtitiwala at pananagutan. Sa sandaling iyon, sinasabing ang huling pasya ay nasa kamay ni Haring Charles III. Inilarawan ng ilang mapagkukunan ang hari bilang nag-iisang nakaupo sa harap ng mga dokumento habang pinag-aaralan ang mga posibleng hakbang. Muli, wala itong opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo. Gayunpaman, ayon sa kwento, ang desisyong kanyang haharapin ay hindi lamang administratibong proseso, kundi isang personal na pagninilay sa nakaraan ng kanyang pamilya. Sinasabi rin sa mga ulat na may 2 liham umanong nakalagay sa tabi ng dokumento. Ang una ay iniuugnay kay Prinsipe William. Ayon sa salaysay, hindi ito humihiling ng paghihiganti o pagpaparusa. Sa halip, nais lamang umano niyang magkaroon ng malinaw na hangganan upang matiyak na ang mga personal na alaala ng kanyang ina ay hindi magiging bahagi ng anumang usaping maaaring magdulot ng panibagong kontrobersya. Samantala, ang 2 liham ay iniuugnay naman kay Reyna Camilla. Ayon sa mga ulat, ipinahayag niya rito ang pangambang ang patuloy na hindi pagkakasama sa ilang bahagi ng emosyonal na kasaysayan ng monarkiya ay lalo lamang magpapalakas sa pananaw ng publiko na siya ay nananatiling hiwalay sa pamana ni Diana. Muli, ang mga detalyeng ito ay nananatiling hindi beripikado at hindi pa kinukumpirma ng mga opisyal na sanggunian. Sa isa pang bahagi ng kwento, sinasabing nagkaroon ng pribadong pagpupulong sina Prinsesa Anne at Haring Charles III. Ayon sa mga ulat, tahimik lamang umanong ipinaliwanag ni Anne ang kanyang paninindigan. Hindi raw ito isang pag-atake laban kay Camilla, kundi isang paalala na may ilang hangganan na dapat igalang-alang-alang sa kasaysayan at sa alaala ni Diana. Kung pagbabatayan ang naturang salaysay, ang simpleng usapan na iyon ang naging simula ng isang mahalagang pasya. Hindi umano nagtaas ng boses si Anne. Hindi rin siya nakipagtalo. Sa halip, inilatag lamang niya ang kanyang pananaw at hinayaang timbangin ito ng hari. Ayon pa sa kwento, kalaunan ay nilagdaan umano ni Haring Charles III ang kautosang maglalagay sa naturang singsing sa ilalim ng pangangalaga ni Prinsesa Anne. Subalit mahalagang ulitin na walang opisyal na record o pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay sa pangyayaring ito. Habang ang iba't ibang dokumento ay inihahanda, sinusuri, at inaayos para sa pinal na pag-apruba, tila maayos ang takbo ng lahat. Inaasahan ng mga opisyal na magiging formalidad lamang ang huling lagda ng hari. Gayunman, nagbago ang direksyon ng mga pangyayari sa isang iglap nang ilagay ni Haring Charles ang kaniyang pirma sa isang kautosang hindi inaasahan ng marami. Tahimik na dinala ni Prinsesa Anne ang selyadong dokumento palabas ng tanggapan. Wala siyang ipinakitang ngiti ng tagumpay o anumang palatandaan ng pagdiriwang. Batid niyang ang kaniyang hawak ay higit pa sa isang simpleng kautusan tungkol sa isang singsing na may sapiro. Ang desisyong iyon ay sumasalamin sa matagal nang hindi natatapos na mga usapin sa loob ng pamilya, mga sugat na hindi ganap na naghilom, mga alaalang patuloy na bumabalik, at mga tanong na nanatiling walang malinaw na kasagutan sa loob ng maraming dekada. Nanatili si Haring Charles sa kaniyang tanggapan matapos lagdaan ang kautusan. Ayon sa salaysay, alam niyang napangalagaan niya ang isang makasaysayang bagay. Subalit kasabay nito ay nadagdagan ang bigat ng mga relasyon sa loob ng pamilya. Ang bawat desisyon hinggil sa mga alaala ni Diana ay may kakambal na emosyon na hindi madaling ihiwalay sa kasaysayan ng monarkiya. Ngunit ang higit na ikinagulat ng marami
ay ang sumunod na abiso na ipinadala kay Reyna Camilla. Sa unang tingin, tila isang piraso lamang ng alahas ang hindi na niya maaaring galawin. Gayunman, habang lumilinaw ang nilalaman ng kautusan, naging maliwanag na mas malawak ang epekto nito kaysa sa inaakala. Lahat ng nakabinbing kahilingan na may kaugnayan sa personal na mga alahas ni Prinsesa Diana ay pansamantalang itinigil. Hindi lamang ang sapiro ang naapektuhan. Ang bawat aplikasyon, panukala, at proseso, hinggil sa iba pang mahahalagang alahas ay isinailalim sa isang formal na pagsusuri ng buong pamilya bago muling mapagpasyahan ang kanilang magiging kapalaran. Dahil dito, ang ilang proyektong matagal nang inihahanda ay biglang huminto. Ang mga planong eksibisyon na nakatakda sanang ilunsad ay pansamantalang ipinagpaliban. Maging ang mga imbentaryo ng mahahalagang alahas ay isinara at isinailalim sa mas mahigpit na seguridad. Ang mga talakayang dati itinuturing na simpleng bahagi lamang ng pang-araw-araw na gawain sa palasyo ay biglang naging sensitibong usapin. Ayon sa mga ulat, tahimik na tinanggap ni Reyna Camilla ang balita habang nasa kaniyang tanggapan. Hindi raw siya agad nagsalita matapos mabasa ang opisyal na abiso. Higit pa sa pagkawala ng akses sa isang mahalagang hiyas ang kanyang naramdaman. Ang desisyon ay tila malinaw na hangganang itinakda mismo ng hari matapos pag-isipan ng mabuti ang magiging epekto nito. Hindi ito bunga ng isang pagkakamali sa papeles. Hindi rin ito simpleng pagkaantala sa administrasyon. Sa halip, isa itong sinadyang hakbang upang malinaw na maipakita ang pagkakaiba ng kapangyarihan bilang reyna at ng paggalang sa personal na pamana ni Prinsesa Diana. Unti-unting nagbago ang focus ng mga opisyal sa loob ng palasyo. Kung dati ay ang usapin ng pagmamay-ari ang pangunahing pinag-uusapan, ngayon ay higit na binigyang pansin ang tunay na kahulugan ng bawat bagay. Lumitaw ang isang mahalagang prinsipyo. Maaaring malawak ang impluwensya ng isang reyna sa loob ng institusyon, ngunit hindi ito nangangahulugang may automatiko siyang kapangyarihan sa bawat bagay na may malalim na emosyonal na halaga para sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, bihirang pag-usapan ang ganitong pagkakaiba. Marahil ay iniiwasan itong banggitin upang mapanatili ang pagkakaisa. Ngunit sa pagkakataong ito, naging malinaw ang mensahe. Ang ilang bagay ay hindi maaaring tingnan bilang karaniwang ari-arian ng korona, sapagkat dala nito ang mga alaala ng mga taong minsang nagbigay ng malaking impluensya sa kasaysayan ng monarkiya. Ang formal na pagsusuri ay inaasahang tutukoy sa magiging kinabukasan ng iba't ibang pinagtatalunang alahas. Gayunpaman, bago pa man matapos ang prosesong iyon, malinaw na ang ipinahihiwatig ng naging pasya ng hari. May mga kayamanang hindi lamang sinusukat sa halaga ng ginto, diamante o sapiro. Ang tunay na halaga ng mga ito ay nasa mga alaalang nakakabit sa bawat piraso. Isa sa mga pinakanaging usap-usapan ay ang maikling pag-uusap ni Reyna Camilla at Haring Charles matapos mailabas ang kautusan. Ayon sa mga ulat, wala pang 2 minuto ang naging haba ng kanilang pag-uusap sa telepono. Nais lamang umano ni Camilla na malaman kung tunay bang nauunawaan ng hari ang ipinahihiwatig ng kanyang pansamantalang pagkawala ng akses sa sapiro. Hindi nag-atubiling sumagot ang hari. Ipinaliwanag niyang kinakailangan ang malinaw na hangganan. Matapos ang ilang sandali, ay natapos ang tawag. Walang mahahabang paliwanag, wala ring pampublikong pahayag. Naiwan si Charles na tahimik na nakatingin sa telepono, batid na ang kaniyang pasya
ay maaaring magdulot ng panibagong tensyon sa kanilang pagsasama. Sa kabilang panig, pinili umano ni Camila na umatras muna sa mga talakayan tungkol sa mga alahas ng pamilya. Ibinalik niya ang ilang dokumentong may kaugnayan sa mga planong eksibisyon nang hindi man lamang binubuksan ang mga ito. Isa itong hakbang na maraming nagbigay kahulugan bilang paggalang sa pansamantalang proseso. Bagamat hindi maikakailang, may kaakibat itong personal na kabigatan. Samantala, may isa pang pag-uusap na nagsimulang mabuo sa likod ng mga saradong pintuan ng palasyo. Hindi ito isinagawa sa harap ng media o sa mga opisyal na seremonya. Sa halip, ito ay naganap sa mga pribadong pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang magiging kapalaran ng Sapiro at ng iba pang mahahalagang alaala ni Prinsesa Diana para sa mga susunod na henerasyon. Hindi rin itinuring ni Prinsesa Anne ang nangyari bilang isang personal na tagumpay. Nang lumabas siya mula sa silid-imbakan, dala ang selyadong lalagyan ng sapiro, alam niyang ang tamang desisyon ay hindi laging nagdudulot ng kasiyahan. Kung minsan, ang pinakamabigat na pasya ay yaong kailangang gawin upang mapanatili ang paggalang sa kasaysayan kahit pa may masasaktang damdamin. Para kay Anne, ang tunay na layunin ay hindi ang pagpigil sa sinuman, kundi ang pagtiyak na ang mga alaala ni Diana ay mananatiling may wastong konteksto at paggalang. Naniniwala siyang ang bawat hiyas ay hindi lamang simbolo ng maharlikang tradisyon, kundi tahimik ding saksi sa mga pangyayaring humubog sa makabagong kasaysayan ng pamilya. Ayon sa mga ulat, matapos umano ang isang mahalagang desisyon sa loob ng palasyo, nakatanggap si Prinsipe William ng kumpirmasyon na ligtas ang naturang singsing na safiro. Bagamat nagbigay umano ito ng kapanatagan sa kanya, marami pa ring tanong ang nanatiling walang kasagutan. Hindi isiniwalat kung saan dinala ang alahas matapos itong ilabas mula sa isang mahigpit na binabantayang imbakan. At wala ring opisyal na impormasyon tungkol sa susunod na hakbang ni Prinsesa Anne. Sa mga salaysay na kumalat, ipinakita na ang pagprotekta sa singsing ay simula pa lamang ng isang mas malaking usapin. Ang tunay na hamon, ayon sa kuwento, ay kung paano mapananatili ang kahulugan nito sa paglipas ng panahon. Ang isang simbolo ng kasaysayan ay hindi lamang dapat itago sa isang ligtas na lugar. Kailangan din umanong tiyakin na ang kwentong kaakibat nito ay hindi mababago o mawawala. Nagpatuloy ang naturang kawalan ng katiyakan hanggang sa isang pribadong pagpupulong na sinasabing inanyayahan ni Prinsesa Anne kay Prinsipe William sa Windsor. Wala umanong mga tagapayo, kawani o opisyal na tagapagtala sa naturang pulong. Kung pagbabatayan ang mga ulat, isang selyadong kahon ang nasa pagitan nilang dalawa, ang parehong lalagyan na umano'y hindi pa nabubuksan mula nang ilabas ito sa Royal Vault. Habang maingat umanong binubuksan ni Anne ang kahon, agad na nakilala ni William ang pamilyar na asul na safiro. Sandaling namayani ang katahimikan. Hindi umano iyon simpleng paghanga sa isang mahalagang alahas. Sa halip, ito ay sandali ng pag-alala sa isang inang minahal ng milyon-milyong tao at nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng monarkiya. Para kay Prinsipe William, ayon sa mga ulat, ang singsing ay hindi lamang simbolo ng maharlikang katayuan. Isa itong paalala ng kanyang ina, ng kanyang kabataan, at ng mga pangyayaring humubog sa kanyang buhay.
Sa bawat pagkakataong nababanggit ang naturang alahas, muling nabubuhay ang mga alaala ng isang panahong puno ng pag-asa, pagsubok at matinding pagdadalamhati. Ayon pa sa salaysay, ipinaliwanag ni Prinsesa Anne na ang paglalagay ng singsing sa ligtas na pangangalaga ay nalutas lamang ang isang bahagi ng suliranin. Ang mas mahalagang tanong ay kung saan ito tunay na nararapat manatili at kung sino ang dapat mangalaga rito upang mapanatili ang kahalagahan nito sa mga susunod na henerasyon. Dito umano isinilang ang isang mungkahing naglalayong maiwasan ang anumang magiging hidwaan sa hinaharap. Ipinanukala raw ni Anne na ilagay ang singsing sa isang espesyal na family trust na nakalaan para sa mga direktang inapo ni Prinsesa Diana. Sa ilalim ng naturang kaayusan, ang alahas ay mananatiling konektado sa kanyang pamilya sa halip na maging bahagi ng mga pagbabago sa loob ng institusyon ng monarkiya. Mahalagang ulitin na walang opisyal na record na nagpapatunay sa pagkakaroon ng ganitong trust o kasunduan. Ito ay bahagi lamang ng mga ulat na kumakalat sa iba't ibang media at hindi kinumpirma ng palasyo. Kung susuriin ang simbolismo ng mungkahing ito, malinaw na hindi lamang ito usapin ng legal na pagmamay-ari. Sa pananaw ng mga nagbahagi ng kwento, ang layunin ay mapanatili ang kahulugan ng singsing bilang bahagi ng personal na pamana ni Diana at hindi lamang bilang isa pang sa koleksyon ng korona. Sinasabi rin sa mga ulat na si Prinsesa Anne ang magsisilbing independenteng tagapangasiwa, habang si Prinsipe William naman ang tatanggap ng pangunahing responsibilidad sa pangangalaga ng alahas. Ayon sa kwento, may mahigpit na kondisyon umano ang naturang plano. Walang sinumang royal consort, kabilang si Reyna Camilla, ang maaaring gumamit, ilipat, o magbigay ng panibagong kahulugan sa singsing nang walang nakasulat na pahintulot mula sa mga direktang inapo ni Diana. Muli, ang mga detalyeng ito ay hindi pa napatutunayan at nananatiling bahagi ng mga ulat na walang opisyal na kumpirmasyon. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng salaysay ay ang reaksyon umano ni Prinsipe William. Sa halip na magpakita ng galit o paghahangad ng paghihiganti, inilarawan siyang nananatiling kalmado. Ayon sa mga ulat, sinabi niyang ang singsing ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan laban kaninuman. Kasabay nito, hindi rin umano dapat hayaang mabago ang kasaysayan upang maging mas komportable ang kasalukuyan. Bagamat hindi mapatutunayan ang eksaktong mga salitang ito, ipinapakita ng kwento ang ideya na ang tunay na paggalang sa kasaysayan ay hindi nangangailangan ng paninisi. Mas mahalaga ang pag-iingat sa katotohanan habang pinananatili ang dignidad ng lahat ng sangkot. Sa isang simbolikong tagpo, sinasabing dahan-dahang inalis ni Prinsesa Anne ang kanyang kamay mula sa proteksyon ng kahon matapos tanggapin ni William ang pananagutan. Ayon sa mga ulat, ang simpleng kilos na yon ang naging tanda ng pagtatapos ng pansamantalang pangangalaga at simula ng isang mas permanenteng pananagutan na nakabatay sa pamilya kaysa sa institusyon. Kung totoo man o hindi ang bahaging ito ng kwento, malinaw na ipinakikita nito ang malalim na emosyonal na kahulugan ng naturang alahas. Ang isang singsing ay maaaring magkaroon ng mas malaking halaga dahil sa mga alaalang nakakabit dito kaysa sa mismong presyo ng mga batong bumubuo rito. Ayon pa sa mga ulat, mabilis na kumalat ang balita sa buong Britanya matapos umanong mailabas ang pasya.
sinasabi ring naghanda ang palasyo ng isang maingat na pahayag na nagsasabing ang singsing ay inilagay sa isang espesyal na kaayusan para sa mga inapo ni Diana. Mayroon pa umanong partikular na pahayag na nagsasabing ang alahas ay may natatanging personal at pampamilyang kahalagahan. Subalit mahalagang bigyang diin na wala ring opisyal na pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay sa naturang anunsyo. Dahil dito, dapat ituring ang bahaging ito bilang hindi pa beripikadong impormasyon. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng mga ulat kung gaano kalakas ang impluwensya ni Prinsesa Diana kahit makalipas ang maraming taon mula sa kanyang pagpanaw. Ang bawat balitang may kaugnayan sa kanyang pangalan ay patuloy na umaakit ng pansin ng publiko. Hindi lamang ito dahil sa kanyang dating katayuan bilang prinsesa ng Wales, kundi dahil sa kanyang naging ambag sa makabagong imahe ng monarkiya at sa malalim na koneksyon niya sa mga tao. Kasabay ng lumalaking usapan ay muling lumitaw sa mga pahayagan ang mga larawan ni Diana, prinsesa ng Wales, habang suot ang kanyang tanyag na alahas na may sapiro. Ang mga larawang ito ay nagsilbing paalala ng kanyang impluwensya at ng espesyal na lugar na nananatili siya sa puso ng maraming tao. Kasabay nito, lumabas ang mga ulat na nagsasabing tumanggi si Prinsesa Anne na payagan ang isang hakbang na sa kanyang paniniwala ay hindi kailanman dapat tawirin. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon sa mga ulat na ito, mabilis na naging sentro ng diskusyon ang usapin. Ang tila simpleng pagtatalo tungkol sa isang alahas ay naging mapalawak na usapan tungkol sa alaala, pamana, at sa tanong kung sino ang may moral na pananagutang pangalagaan ang mga simbolong iniwan ng nakaraan. Sa labas ng Kensington Palace, nagsimulang mapansin ang isang tahimik ngunit makahulugang kilos mula sa publiko. Isang bisita ang nagtali ng asul na laso sa bakod ng palasyo. Makalipas ang ilang oras, may sumunod pang isa. Hindi nagtagal, dumami ang mga lasong kulay sapiro na nakabitin sa mga rehas, na tila nagsisilbing isang payapang pagpupugay kay Prinsesa Diana. Walang organisadong kampanya o opisyal na panawagan. Gayunpaman, ang simpleng kilos na ito ay nagdala ng malinaw na mensahe. Para sa marami, ang pamana ni Diana ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng monarkiya, kundi nananatiling kaugnay ng kaniyang pamilya, lalo na ng kaniyang dalawang anak na sina Prinsipe William at Prinsipe Harry. Mahalagang tandaan na sa kasaysayan ng maharlikang pamilya, ang tanyag na singsing na may sapiro ni Diana ay naging bahagi ng kuwento ng pag-ibig ni na Prinsipe William at Catherine nang gamitin ito ni William sa kaniyang proposal noong 2010. Ito ang dahilan kung bakit para sa maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya, ang alahas ay naging simbolo ng pagpapatuloy ng alaala ni Diana sa susunod na henerasyon. Habang lumalawak ang usapan, napunta rin sa sentro ng atensyon si Reyna Camilla. Sa iba't ibang komentaryo sa media at social media, lumitaw ang pananaw ng ilan na ang kontrobersya ay hindi lamang tungkol sa pag-aari ng isang alahas, kundi tungkol sa kung sino ang may karapatang kumatawan sa isang makasaysayang pamana. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na marami sa mga ganitong pananaw ay batay sa mga opinyon at haka-haka ng publiko. Walang opisyal na pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay sa marami sa mga detalyeng kumalat tungkol sa isyong ito. Sa ganitong mga pagkakataon, ang kakulangan ng impormasyon ay madalas na nagiging dahilan upang lalo pang lumawak ang iba't ibang interpretasyon. Samantala,
Ayon sa mga ulat, pinili ni Reyna Camilla na huwag magbigay ng pampublikong komento. Ang pagsagot ay maaaring lalo lamang magpalaki sa kontrobersya. Samantalang ang pananahimik ay nagbigay daan sa patuloy na pagdami ng mga haka-haka. Anuman ang kaniyang naging pasya, malinaw na mahirap ang kaniyang naging posisyon sa gitna ng lumalaking interes ng publiko. Sa kabilang banda, si Prinsesa Anne ang madalas na inilalarawan bilang pangunahing tagapagtanggol ng pamana ni Diana. Gayunpaman, ayon din sa mga ulat, hindi niya hinangad ang papuri o pagkilala. Sa halip, sinikap niyang ilayo ang atensyon mula sa kaniyang sarili at ituon ito sa mas mahalagang layunin, ang paggalang sa alaala ni Diana at sa kaniyang pamilya. Sinasabing sa mga pribadong pag-uusap nila ni Haring Charles III, ipinaalala ni Anne na ang usapin ay hindi dapat umikot sa mga taong nagbabantay sa mga mahahalagang koleksyon ng palasyo. Para sa kanya, ang sentro ng lahat ng desisyon ay dapat manatiling ang pamilya ni Diana at ang kahalagahan ng kaniyang naiwang pamana. Nang maglabas si Prinsipe William ng isang maingat na pahayag ng pasasalamat hinggil sa pangangalaga sa isang bagay na may malaking kahalagahan sa kaniyang pamilya, kapansin-pansin na iniwasan niyang sisihin o batikusin ang sinuman. Ang kaniyang mahinahong tono ay nakatulong upang mabawasan ang tensyon at mailayo ang usapin sa personal na alitan. Dahil dito, nagbago rin ang pagtingin ng marami sa buong pangyayari. Ang maaaring nakita ng ilan bilang isang anyo ng paghihiganti ay unti-unting nakita bilang isang pagpapakita ng pananagutan at paggalang sa kasaysayan. Ang focus ay hindi na lamang nasa alahas, kundi sa prinsipyong nais nitong katawanin. Habang humuhupa ang kontrobersya, naging malinaw na ang tunay na kahalagahan ng sapiro ay hindi na nakasalalay sa mga titulo o opisyal na talaan. Sa halip, ang halaga nito ay higit na nakikita sa mga alaalang kinakatawan nito at sa mga pasyang ginawa upang mapanatili ang kahulugan ng mga alaalang iyon. Marami ang naniniwala na ang pinakamahalagang bunga ng buong usapin ay ang muling pagbubukas ng diskusyon tungkol sa pagkakaiba ng institusyonal na pagmamay-ari at personal na pamana. Hindi lahat ng bagay na nasa loob ng isang monarkiya ay simpleng bahagi lamang ng opisyal na koleksyon. May mga bagay na nagtataglay ng natatanging emosyonal at makasaysayang halaga na hindi madaling sukatin. Ayon sa isinalaysay sa iba't ibang ulat, isang tahimik na dokumento ang kalaunang nilagdaan sa loob ng palasyo. Sinasabing ang dokumentong ito ang nagbigay ng mas malinaw na direksyon sa hinaharap ng tanyag na sapiro. Gayunpaman, hindi ito opisyal na kinumpirma ng Buckingham Palace, kaya nararapat itong ituturing bilang bahagi ng mga ulat at hindi bilang napatunayang pangyayari. Sa parehong paraan, may mga ulat ding nagsasabing ang naturang kasunduan ay sinuportahan ni Haring Charles III, nasaksihan ni Prinsesa Anne, at tinanggap ni Prinsipe William bilang bahagi ng isang plano upang mapanatili ang kahalagahan ng alahas para sa mga susunod na salinlahi ng pamilya ni Diana. Wala ring opisyal na kumpirmasyon hinggil dito. Para kay Prinsipe William, ang pagtanggap sa responsibilidad na pangalagaan ang mahalagang hiyas ay hindi lamang bahagi ng kanyang tungkulin bilang tagapagmana ng trono. Isa rin itong personal na sandali ng pasasalamat kay Prinsesa Anne, na ayon sa salaysay ay matagal na nagsikap na mapanatiling nakaugnay ang sapiro sa alaala ni Diana.
Ang kanyang pasasalamat ay higit na kahawig ng damdamin ng isang anak na kinikilalang may taong nag-ingat sa pamana ng kanyang ina sa mga panahong mas madaling manahimik kaysa manindigan. Kasabay nito, inilalarawan sa kwento na naharap si Reyna Camilla sa isang mahirap na katotohanan. Ang anumang plano na may ugnay ang Sapiro sa mga pampublikong eksibisyon ay isinantabi at ang anumang natitirang pag-angkin dito ay tuluyang nawala. Bagamat na natili siya sa kanyang tungkulin bilang reyna, ipinakita ng salaysay na ang pagkilala sa isang tao ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-angkin sa kasaysayan ng iba. Ipinahiwatig din na kinilala ni Haring Charles ang bigat ng naging pasya. Sa pribadong pag-uusap, umano'y inamin niyang ang naging hakbang ay hindi pagtanggi sa kanyang kasalukuyang buhay, kundi isang pagtatama sa hangganang dapat noon pa man ay napanatili. Sa pagkakataong ito, ang pananagutan ay tinanggap ng walang pagdadahilan o pag-asa sa mga tagapayo at tradisyong pangseremonya. Sa huli, inilagay umano ni Prinsipe William ang Sapiro sa isang protektadong arkibong pampamilya sa halip na sa karaniwang maharlikang imbakan. Sa simbolikong paraan, ipinakita ng desisyong ito na ang halaga ng alahas ay hindi nasusukat sa presyo nito, kundi sa kasaysayan at damdaming kinakatawan nito. Ang hakbang na ito ang sinasabing tuluyang nagtapos sa anumang usapin tungkol sa hiyas. Mahalagang tandaan na ang kwentong ito ay nananatiling bahagi ng mga ulat at haka-hakang umiikot sa maharlikang pamilya at walang opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo ng Buckingham na nagpatunay sa mga detalyeng ito. Gayunman, ipinapakita ng salaysay kung paano maaring maging makapangyarihang simbolo ang isang simpleng alahas, hindi bilang dahilan ng tunggalian, kundi bilang paalala ng pamilya, pag-alaala, at pagpapatuloy ng isang mahalagang pamana.